Nako po, mga minamahal, nung nagkapit-pita na, biglang umurong itong si Representative Paulo Duterte. Oo, tingnan nyo itong si Sandro, diba? Nag-oath. Kahit hindi naman siya binigyan ng invitation from the ICI, talagang nirepresent niya yung sarili niya nang walang pag-aalinlangan. Kasi alam niya naman na wala siyang tinatago, diba? So, ang ginawa niya, pumunta siya sa ICI, binigyan siya ng invitation, kahit di naman talaga siya literally invited. Talagang sinurrendered niya ang kanyang sarili. O ngayon, etong si Paulo Duterte, hinahamon niya. Abay, bakit hindi naman pumunta? Oo, tapos ngayon, meron na naman silang panibagong drama. Ang sabi ni Paulo, my record is open. My conscience is clean. At hindi ako papagamit sa political drama ng kung sino-sino. So, sa madaling sinabi niya na I don't run from real investigation. I only refuse to be part of a scripted circus pretending to be one. Naku po, sino yung tinutukoy mong scripted circus? Ibig sabihin lamang talaga niyan, ayaw mong sumagot. Kapag sinabi mong political drama, ibig sabihin, ayaw mong magpatanong, ayaw mong questionin ka. Kapag sinasabi mong, my conscience is clean, is clear, ibig sabihin, dapat willing kang humarap. Diba? Kasi kung totoong malinis ang konsensya mo, hindi ka natatakot, hindi ka kinakabahan sa mga tanong na posibleng itanong sa'yo. Diba? Ang taong walang tinatago, hindi yan umiilag sa investigasyon. At ang taong confident at very vocal, very open records, dapat nga excited pang magpakita sa investigasyon. Tingnan nyo itong si Dilima, kahit ang ginagawa nila, iniipit nila before. Pinipilipit, sinisira, iniyura. Diba hindi siya natakot? Kinulong na nga ninyo eh. Pero ano yung nangyari? After 7 years, the truth reveals, 'di ba? Walang sikretong hindi nabubunyag. Oh, na-reveal na itong si Dilima, wala namang kasalanan. Pero nung siya'y pinipilipit, iniipit, ginigipit, hindi siya natakot. Uma-attend siya, mga minamahal, nang walang pakundangan, walang pag-aalinlangan. Talagang hinarap niya, sinagot niya lahat-lahat. 'Di ba? So, ano ba yung purpose ng ICI? Ang ICI, ang Independent Commission for Infrastructure, ay indeed na ginawa para imbestigahan ang mga large-scale infrastructure anomalies. Lalo na yung usaping flood control projects na sobrang daming red flag. Yung ICI, hindi TikTok live. Yung ICI, hindi yan Facebook argument. At lalong hindi yan political circus. Yung ICI, facts, findings. 'Di ba? Binubuo siya, mga minamahal, para maglabas ng katotohanan. No colors, no affiliation, no special treatment. So, bakit takot ka? 'Di ba? Kung malinis ka, yung ICI, kaibigan mo yan. At yan na yung chance mo na maklaro. 'Di ba? That is your chance to clear your name properly. Not by posting quotes or patama or kineme-eneme. 'Di ba? Si Sandro Marcos humarap kahit walang formal na investigation. Nag-voluntary, nag-executive session, 'di ba? Walang kaba na sinagot yung mga tanong, nagbigay ng records, humarap ng direkta. Hindi na late, nauna pa nga. 'Di ba? Kung nagawa nga, kung nakaya nga ni majority leader, ikaw pa kaya, Congressman Paulo Duterte? Bakit parang ang bigat-bigat sa dibdib mo ng ICI? Bakit parang nabibigatan yung katawan mo sa ICI? Ano ba ang difference? 'Di ba? Ano ba yung alam ng ICI na ayaw mong sagutin? Sige nga, tanong lang. Ano ba yung scripted circus na sinasabi mo? Kasi hindi namin magets paano siya naging scripted if facts finding siya. Or else, baka naman ang tunay na hindi mo ma-handle dyan ay yung mga real and legitimate question na ikaw ay natatakot. Sabi ni Paulo, my record is open daw. Pero ang tanong, kanino? Kanino open yung records mo?
kailan, saan, paano. 'Di ba? Hindi pwedeng sasabihin mo na open records ka pero ayaw mong ibigay, 'di ba? Mga minamahal sa mismong investigation body yung sarili mo para imbestigahan ka. Hindi mo din pwedeng sabihin na yung konsensya mo ay malinis pero ayaw mong umupo sa upuan na kung saan ikaw ay matitesting. 'Di ba? Kung talagang legit ka na nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Ayaw mong umarap sa commissioners. So paano natin masabi na ikaw, 'di ba mga minamahal, ay malinis? And let's be honest mga minamahal, hindi naman pwedeng sabihin lahat ng documents is available. Pero hindi mo lang kayang i-explain ang involvement mo sa mismong proyekto. Tama ba? At saka kung hindi ikaw involved, 'di ba? Sa mga anomalies na 'yan, 'di ba? Ba't hindi mo na lang i-face, 'di ba? Ang ICI. So, ang pinaka-logic dito, mga minamahal, kung hindi ka involved, hindi big deal sa iyo ang investigation ng ICI. Kapag ang tao wala talagang kinalaman, usually mabilis silang sumagot. Yung willingness nila nandoon, magpapakita sila, open sila sa lahat sa mga question, walang takot sa cross-examination. Pero itong si Paulo Duterte, mga minamahal, sobrang baliktad. Baliktad. Sabi niya pa nga, diba? I was never part of appropriation committee. Kung sinabi mo na I had no role in disbursement or implementation, then bakit parang minamalit mo ang ICI? Bakit mo tinatag ang ICI na scripted circus kung wala ka naman talagang role, kung wala ka naman talagang dinidis-challenge, dapat nandun yung pag-appear mo. Not unless kung meron kang gustong hindi i-clarify. Not unless kung meron kang gustong iwasan or meron kang ayaw marinig na mga follow-up question, 'di ba? Political drama or accountability problem. Dalawa lang 'yan eh. Ito yung matindi. Hindi daw siya papagamit sa political drama ng kung sino-sino. Pero Congressman Paulo Duterte, hindi naman drama ang ICI. Hindi naman teleserye ang ICI. Investigation body, 'di ba? Facts finding ang ICI. At ang investigasyon, mga minamahal, hindi optional. Kung hindi siya, 'di ba? Kung hindi niya feel, 'di ba? Kung hindi ko feel, hindi niya trip, hindi naman siya pinipilit, 'di ba? Wala namang problema doon. Kung hindi mo trip na umattend, wala namang problema. Pero ang punto lang natin dito, ang ICI kasi, kung talagang totoong wala kang kinalaman, yung willingness mo, 'di ba? Pupunta ka. The nation needs closure. 'Di ba? The taxpayer deserves transparency. The victims of flooding deserves accountability. Ang ICI is not political drama. Pero yung pag-iwas mo, yung sinasabi mong parang script, mukhang tagilid tayo dyan. Mukhang meron kang gustong iwasan. Mukhang meron kang tinatago. 'Di ba? Kaya nagdududa tuloy sa'yo ang mamamayang Pilipino. Kapag sinasabing mong malinis ang konsensya mo, tapos umiilag ka sa hearing, abay kaduda-duda na yan sa publiko. Kapag sinabi mong open records ka, pero ikaw mismo, hindi mo binibitbit yung mga records mo sa harap ng commission, abay mas lalo kang kukwestiyonin ng mamamayang Pilipino. At lalo pa yung ibang mga official na nag-ooperate, 'di ba? Nag-cooperate, 'di ba? Na sila nag-cooperate sila, tapos dumalo sila, hinarap nila, 'di ba? Present nila ang sarili nila, kahit di naman sila invited, kahit di naman sila pinatpatawag, 'di ba? Parang ang unfair. Tapos ikaw parang allergic ka sa hearing. People will naturally ask, mga minamahal, ano ba talagang ayaw mong pag-usapan? Diba? Ano ba yung kinakatakutan mo? Ano ba yung detalye na hindi mo gustong sagutin at bakit mo dinidecline? Diretsuhin mo na lang. Hindi ang dami mo pang ebas eh. Diba? Kung talagang malinis ka, edi umarap ka, magpaliwanag ka, magpakita ka. The ICI exists to find the truth. Kung wala kang tinatago, the truth will protect you. Diba? Kung ayaw mong umarap, ibang message na yan sa taong bayan. So, alam mo, Paulo Duterte, akahiya ka, at tapang sa SOCMED, pero sa harap ng ng katotohanan, atras, paurong, para ka din kapatid mo na si Sarah.
Diba? Kung hindi lumilipad, umaatras sa hearing, ayaw sumagot, well, magkapatid nga naman talaga kayo. Diba? Ay, the same feathers flocks together. Alright. Pengi lang ako ng comments, mga minamahal, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.